What is up mga brother? Ecomoto here and we are back with another bike review, no? Review to mga brother kasi usual nating ginagawa mga ride impression. Pero ito, first time nating magfo-full review ng isang scooter na gawa sa China. Manufacturer nito ay ang Dayang Company at ang brand nito ay ang Fecon. At ito ang Fecon Venture 150. Yan. So, ito yung may-ari, si Boss Drent Mendoza. What's up? So, yan. So, yung windscreen ba niya adjustable? Yes. So yung windshield niya adjustable din. Ayan. Yung baba mo nga ulit. Wow, inangat. Okay. So dalawa, two-way. Two-way siya. Nice. And then yung kanyang headlight, merong mga settings, no? Ang headlight niya, 3 settings na sa headlight. Wow. So, yan ang high beam, then low beam, tapos yung dim na daytime running, tapos yung bright na daytime running. Nice. Tapos yung signal lights, ang ganda signal no? lights niya, running siya. Ganda, no? Running. Parang kotse. Hazard meron. Hazard siya. Wow, may hazard Ayos. Tsaka yun yung tunog ng kanyang alarm. Right? Brake. Ayan. Meron siyang V design. Ganda. Wonder Woman design. So ano na yung mga napalitan mo dito, Drent? Na mga accessories? Ang Upgrades? napalitan ko dito, syempre medyo sanay ako sa Ninja 400 ko tsaka sa 2.5R. So sanay ako sa braking power. So ito pinalitan ko ng 14mm na Racing Boy na Master with steel braided lines. Wow. To compensate yung power nito. Side mirrors, Daytona na side mirrors. Syempre yung top box, hindi mo mawala yung top box. At ito mga brother, stock to. Yes, meron na siyang bracket. Bike, stock part tong bracket. So hindi nyo na kailangan magpagawa, kasali na siya. So yung gulong, pinalitan ko yung stock tires, pinalitan ko na ng Pirelli Rosso scooter. Likod sa harap. So naka Rosso scooter na yung gulong. And syempre yung suspension, pinalitan ko siya ng YSS na G-Sport, two-way adjustable, preload tsaka rebound. Since yung stock nito is on the comfort side, kasi adventure bike so maganda yung play niya pagdating sa bato, sa rough roads. So syempre pagdating sa city medyo magiging bouncy siya since sa comfort. So pinalitan ko siya ng G-Racing. Tapos balita ko yung ano nito, yung side stand na namamatay yung makina pag naka side stand. Yun, meron siyang switch. So meron din, nakahiwalay actually yung switch ng mga parang pinaka kill switch niya pagdating sa side stand. So meron tayong dalawang switch, yung dilaw, yan, yung sa loob, yan, yung dilaw at pula, at may sindihan ng sigarilyo. May sindihan ng sigarilyo mga brother. Ang application yan. So ngayon, naka-off yung side stand switch natin. Naka-off siya. Okay. So kahit naka-taas baba, hindi siya mag-off. Gagana yung makina. Patayin ulit natin. Pag inod mo siya, hindi mag-i-start yung makina. Pag nakababa yung side stand. Pag nakababa. Start. So saka siya mag-i-start. Pag binaba mo siya, stop. So may switch. Depende sa preference mo syempre. Tapos may isa pang switch yung pula. Yes. Tapos meron siyang sariling kill switch ng buong bike. So, yan. Nari, iiwan mo ng matagal. Ayaw mo ma-discard yung baterya mo. Yung pula. Yung red switch, i-off mo siya. Wala na. Hindi na siya may start. Oo nga, ayaw na. Oo, wala na yan. Okay. Tsaka anti-theft na rin siguro, no? Anti-theft na din siya. Pag hindi nila alam. Pero since napanood nyo to, alam nyo na. Ano pa ba? Ano pa bang meron dito sa Venture 150? Ganda, Ayan, may abang siya na pang camera. Parang sa Maxi 400. No open yan? No-open siya. Alam ko natatanggal to cover lang siya. So cover siya. Ayun. So meron siyang abang sa front tsaka sa likod. Sa likod meron din. Pakita natin. Diba? Meron din. Yun, meron din siya dito. Sa ultimate version. Standard version to mga brother. Na Fecon Venture 150. Yung ultimate version kasi nito, TFT display na. Naka-TFT. TFT with GPS, Wi-Fi, Bluetooth.
So kompleto. Then yung camera, driving cams, tire pressure gauge, meron siya, tire pressure sensor. talaga yung ano? Oo, naka-bluetooth sa phone mo, so makikita mo yung tire pressure. Ito wala? Ito wala. Standard version. Standard version. So makikita nyo dito mga brother sa LCD, ano niya is yung time, tachometer, speedometer, ang laki. Temperature ng ano to, 36 Ng bike. degrees. Ng bike. Tapos fuel gauge, temperature ng hindi, ito yung temperature ng bike, no? Yung HC. Ito yung sa ano, external, tama ba? Alam ko 36 yan yung sa degrees. makina kasi hindi naman natin ginamit masyado pa. Bagay. Tapos meron siyang trip A, trip B, syempre, tsaka yung odometer niya. Ang tinakbo pa lang? 800 pa lang? Yan, 857 kilometers. 857 pa lang pala. Hindi kasi maraming bike to si Drent eh. Tsaka may kotse din. So, pero napakasarap gamitin ito sa city, no? Oo. Lalo na nung napalitan siya ng suspension, hindi ka na tumatalbog-talbog kasi malakas yung arangkada. Oo. Nung naka-stock, parang gumaganon. Since malakas yung hatak niya. So nung napalitan, mas nagiging balanse. Oo. I-ano pala natin, center stand tapos sound check. Oo. Sound check natin. Game. So ito mga brother, sound check ng Fecon Venture 150. Ayos. Sa kabila wala na siyang compartment, dito lang sa kaliwa. Kasi meron siyang abang. Yung ultimate version kasi nito may idle stop. Yung So may idle stop siya. So kapag sa stoplight, mamatay yung makina, then pag i-rev mo ulit, mag-start ulit siya. Saka iba na yung on-off mechanism ng ultimate and standard. Kasi si standard, parang may starter motor pa. Pero si ultimate pa, ewan ko parang anong tahimik lang, no? na lang na ganun eh. Tumatakbo na lang Parang basta sa mga eh. ibang scooter. Tapos lang ito, orange. yung hindi natin napakita yan. Ayan pala, meron din siya ditong USB. Charging port. So basically, dalawa ang kanyang charging port. Isang pangkotse na ano, DC 12 volts ba yung tawag doon? 12 volt. 12 volts tsaka itong USB. Ganda. Grabe. Ito, pakita naman natin yung kanyang keyless functions, no? So since keyless siya, yan, yung mga alarm system, yan, paano ba yan? So ito, naka-off ngayon yung bike. Yung susi niya, ito na yung pinaka-susi natin. Ganda. Ayan, may nakasulat dyan na Dayang. Ayan, Dayang. Yan, Dayang. Ngayon, naka-on yung bike. Naka-off siya actually. So nakapula. So you hold lang natin, then pag nag-green, okay na siya, pwede na nating ma-on yung bike natin. Yan. Then kung gusto natin patayin ulit, i-hold lang ulit tong susi. Then pag nag-red, yan na siya. So hindi na siya mag-on. Hindi na. Yan. Yan yung alarm niya. Yan yung alarm niya. Lakas, oh. So yan yung alarm niya. Parang may umatras na truck. Ganun kalakas. Buti hindi lambada yung tunog. Tapos, okay. meron din siyang Find my motorcycle. Find my motorcycle. Find my scooter. So pag nasa on, ito yung pipindutin mo. So yan. Yung nasa baba. Ayan. So mag-a-alarm siya ng ganyan. Kunwari marami kayo naka-Fecon, di ba? Tsaka Venture 150. So yan, para malaman mo. Habang nag-a-alarm, maganda kasi tumatakbo yung ano, sa dilim nakikita mo. Ang galing, oo nga. Plus yung ano natin, yung storage natin, ito yung switch niya. So kung gusto natin siyang buksan, yan. Uy! So nakiklik siya. So hindi kailangan doon. So hindi mo siya kailangan buksan doon. Wow! Yan. Tsaka mukhang kasya ang full face dito, no? Yun lang compensate. Dito siya nag-compensate. Since malaki yung fuel tank niya. Kasi 9 liters. Hindi kasya ang, yun lang yung downside dito. Compared sa ibang scooter na 5 liters? Or 4 plus liters lang, no? 6-7 liters gano'n. Ito kasi 9. So Ito nag-compensate yung kanyang under seat compartment. Lagayan ko lang ng mga Pero I think half face kasya dyan eh. half face. Oo. Yung maliliit na half face, pero yung half face ko na RXR hindi siya kasya. Hindi nakakasya. Pero Hindi na siya kakasya. oo. May Then, nabanggit ka pa boss kanina yung ano, yung water wading. Yung water wading height niya mataas kasi Pakita natin. kung sisilipin niyo sa ilalim, meron siyang dalawang snorkel. Ayan, may snorkel. May snorkel ka dito. Tsaka Pwede dito, sa baha. Air intake, oo, meron siya. Grabe. So, pwede kahit lumubog yan. Hanggang dito sa level kasi na to. Nandito ang kanyang mga outlet ng hangin. Nandito. Oo, so nandito. Nice. So yan. Ayos pala, no? Pang adventure talaga. Ang adventure talaga. Pang river crossing, pwedeng pwede, no?
Wow, Fecon. Yung stock tires pala nito, pinalitan ko lang, pero yung stock niya is pang all-terrain. Yung All-terrain. malalaki. Kaya Malalaki pala, yung pen, oo. Ayun pala mga brother. So hindi siya mukhang dual sport yung tires niya. Oo, pinalitan lang niya kasi for city use talaga tong scooter niya. Pero ang stock tire niya is dual sport. Okay. So kung titignan natin mga brother, yung kanyang size compared sa ibang ADV 150 scooter is malapad talaga siya. Makikita mo pa lang dito sa kanyang projector headlights no. Sobrang lapad niya. 4 yan mga brother. Oh. Pwede ka lang hindi maglagay ng Oxlight. Oxlight kasi malakas yung Malakas daw sa gabi yung ilaw nito mga brother. I think parang ang feeling ko kasi laki to nung bagong lalabas na Honda ADV 350. Maliit lang ng konti. Maliit lang ng konti pero lapad eh. Kung i-compare mo siya doon sa isang Japanese brand na mas same malapad, class, mas malapad to no. Oh. Lapad oh. Malapad siya. Yun. So thank you so much Sir Drent. Thank you sa interview. And yun, galing na sa owner no mga brother, ang kanyang ownership review sa features and sa specs ng kanyang scooter. Ayan, so punta naman tayo ngayon sa road test. Tara. Ang lakas Ang lakas nun, gago, todo yun. Ayos. walang dulas no. Fecon number 1. Nice. Hanggang ano lang, 85 lang mga brother. Hindi niya kaya hanggang 100 dito eh. Ito pa. Ang lakas ng preno. Grabe yung preno talaga. Talaga idudulas. Oo, galing. Galing. That ends our bike review. Maraming salamat Boss Drent. Walang problema. Yan, nag-enjoy ako dito sa Fecon Venture 150. Sobrang lupit ng scooter na to mga brother. So yun. Ito ang pangalan pala niya sa ibang bansa. Ano? Vorey. Yan. Vorey pala pangalan niya sa ibang bansa. bansa. Dayang Vorey, ganun hindi? Dayang Vorey. Dayang Vorey. Yun pala mga brother, kung mapapansin nyo, yung headlight niya ganyan, tsaka yung taillight niya na V Wonder Woman design. 'Di ba parehas sila dun sa Maxi 400? Kasi made in ano rin 'yon, made by Dayang din 'yon, no? Same manufacturer. Iba lang ang nagpasok sa Pilipinas. Oo. Pero same sila ng gawa. Headlight, taillight parehas. Yan, ito nga lang yung adventure ano nila, style. Na ginawang city style ni Drent. Racing style. Racing spec. Di ba? Meron pang ganito eh. Palitan natin ng mga bola tsaka panggilid eh. Oo. Ay, hindi pa nakapalit to? Hindi pa, stock yan. Stock pa pala. Alam kong compatible dito na panggilid tsaka mga bola-bola. Alam ko Mio. Mio yata. Tapos may part siya ng click din. Kasi ang DNA nitong mga makina nito puro ano eh. Puro Honda. Honda din. Honda ang DNA nito eh. So hindi sila nakakalayo ng pyesa. Nice. Boss, meron ka ba mga shoutout dyan? Ay! Shoutout nga pala sa sa Forma Bike Point, sa partner natin kay Oms tsaka kay Boss J. Yan. Kita-kita tayo sa track. Okay. Next time. Sana maano tayo sa Forma, sumama ka sa racetrack. Alam si Boss Ego, matagal na namin inaaya. Ayaw sumama sa amin eh. Ito na. Papalit-palit ng motor eh. Papalit-palit ng motor. Thank you, brother.